Ito ang Cresta del Mar sa Bawang La Union. Binuo ito noong 1970s at mahigit 30 years na itong abandonado. Ito ang sinasabing isa sa pinakanakakilabot na resort sa La Union sa kadahilan ng maraming negative energy at entities dito. Magsimula sa pagpapakita, pagpaparinig at higit sa lahat, pagpaparamdam. At ngayong gabi, lilibutin namin to kasama ang Team Choi para alamin kung ano nga ba talaga ang meron dito. So far dito pinakamabigat. Pero babae dito. Parang inaabangan niya tayo. Malapit sila sa atin ngayon. Kami nagkakabang dun sa area dun. Kung meron pong spirito or kahit anong entity dito sa paligid namin, pwede nyo pagalawin ng kahit anong equipments na meron kami dito. Pwede rin kayo... Huh! Meron po bang malapit sa amin ngayon? Sa likod ko. Oo. Sa likod ko. Gogi. Tanong ko lang po muna kung ano po yung pangalan nila. Hey! Ano po? Pagkasi. Stop. Stop. Hello? Saan mo kami gusto pumunta? Hey? Stair? With me? Tara na. Meron naman akong mga napupuntahan pero ito talaga yung pinakamabigat na nararamdaman. Ayaw po ba sa atin? Nahilo talaga ako. Bago natin simulan ay alamin muna natin kung ano nga bang kababalaghan ang bumabalot sa resort na to. Ang Cresta del Mar, if I'm not mistaken, it was established or built the year 75. 1975. Yes. So 50 years na po siya. Ganong katagal na po siya abandonado? Mga 97 siguro, gano'n. So more or less, magta 30 years na po siyang abandonado. Tay, ano po ba yung mga kababalaghan dito sa lugar na to? Tulad ng mga pumunta na rito, from GMA, mga ghost hunter na sinasabi, may naramdaman sila rito. Papasok pa lang doon, may naramdaman na sila dyan. Kaya hindi na nila itinuloy yung pumasok dito. Ay, hindi po sila tumuloy? Hindi na kasi malakas daw. Galing na po sa mga ghost hunter mismo? Oo, mismo sa mga ghost hunter, silang nagsabi. Meron ba po nagpapakita dito? Kung ako nga sa tagal ko, sa edad ko na ito, may nararamdaman din ako, parang hangin dadan doon sa taas, biglang nawawala. Mayroon pa akong nararamdaman na parang ganoon. Parang lakad? Oo, Kaluskos. yapak. Mayroon pumunta dito, mga from Maynila, ng UP. Nag-aanap sila ng mga kaluluwang ligaw. Hindi sila ng kandila, naglagay sila ng insenso, nagsayaw-sayaw sila, may tambol silang gano'n. Parang binubugaw ba yun? Tapos umakyat pa sila sa taas. Yun, sila nagsabi na may malakas daw doon. Kaya hindi na sila tumuloy. Kasi hinarangan daw sila, sabi nung taga-UP na babae na naghanap nga ng ligaw na kaluluwa, malakas daw sabi. Kasi kung papasok daw sila, baka isa sa mga kasama nila, baka masaktan. Kaya nag-giveaway na lang sila, umatras na sila. Ngayon pa lang ay inuunahan ko na kayo na ito ang pinaka nakakakilabot na paranormal investigation na naranasan namin. Bago kami magsimulang maglibot ay nagdasal muna kami para masigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Okay guys, so magsisimula na tayo. Una, syempre nag-pray muna tayo to ensure everyone's safety. Kasama ko ang Team Choi, hindi lang basta Team Choi, andito rin si Tatay, si Kuya Katz at yung mga ibang kaibigan. Isa ito sa pinakamalaking lugar so far sa lahat ng explorations natin na lilibutin natin. Katulad sa napakinggan nyo kanina ay madaming mga bali-balita na umaatras dahil napakalakas daw ng mga energies dito. Pero let's see kung ano mangyayari ngayong gabi. Excited na ako. Libutin na natin. Nagsimula kaming maglibot sa reception ng lugar. Itong una natin titingnan. So tayo po, sorry po. Uy, may paniki. Kita nyo ba yun? So yun guys, may mga paniki dito na lumilipad-lipad. Kasi syempre abandonado na rin siya na matagal na panahon. So reception siya guys. Ayan o, may check-out time. 12 o'clock noon. Tapos doon sa loob, mga kagamitan sa reception. So far dito wala pa naman. Pero grabe yung materialis niya, no? Gawa sa marmol yung mga materialis. Tsaka kahit 30 years na siyang abandoned. Pulido, Ibay pa rin, pulido pa rin yung pagkakagawa. Dito, habang nag-explore kami, ay may iba nang nararamdaman ang kasama naming si Katz. Yung energy sobrang lakas. Tapos kanina habang nandun tayo, merong babae dito. Kasi si Kuya Katz may third eye siya. Dito kanina. Dito sa loob, Oh, dito. Dito kanina. Nakatingin siya sa atin kanina. parang wina-welcome o... Okay naman siya. Parang inaabangan niya tayo. Tandaan ang sinabi ni Katz dito dahil konektado ang mga mangyayaring kaganapan dito mamaya. So ngayon tapos na tayo sa reception area ay dito na tayo sa may bandang gitna. Matapos namin sa reception ay dumiretso na kami sa disco hall ng resort. Makikita nyo rin guys dito sa bubong niya is napaglipasan na ng panahon. Inanay na, parang nakalbo-kalbo na siya. At habang palapit na kami sa lugar na to,
ay tila bumibigat na ang pakiramdam sa paligid. So ito yung dance hall nila. Maraming mga basag na tiles sa flooring. Ano po to, Tay? May mga lamesa yan, mga foam yan, mga upuan yan. Tapos dito sa gitna may round table na glass. Pag nag-order, tapos nagsasayaw sila dyan. So basically ito yung dance hall nila. Makikita nyo yung kapaligiran niya. Wala na rin yung round table na sinasabi ni tatay. Basag-basag na siya. At yung structure niya guys, makikita nyo nandito pa rin. Solid pa rin. Ay, may mga konting webs na rin siya. Dito ay unti-unti nang may nararamdaman at nasusulyapan ang mga kasama namin. Chay, meron sa labas. Yung nasa loob ba yun? Kalinag ko lang. Ano na? Parang may nagkakbang dun sa area dun. Ngayon? O parang may umakbang. Eh wala naman tao, paano may hakbang? Ano ba meron dyan? Palabas ito. Palabas ka rito, yung pinanggalingan Meron dyan, di ko lang maano kung ano. Meron dyan, may umakbang. Mabigat. Ano sa ulo? Oo. Sobrang bigat. Saan banda? Dito sa mismong Yung area, yung ano. Ah. Okay lang kayo? Nandito siya. Nandito? Okay ka lang? Okay lang. Langas. Kinikilabutan siya? Ano? Okay ka lang? Okay lang. Gusto mo mag-back out muna? Hindi. Okay Kaya. lang? Sure ka? Yes. Si Kuya Kats kasi malakas yung feel niya kasi may third eye siya. Siguro mas ano siya, prone siya na maka-feel ng presence. Ikaw, okay ka pa, Chay? Oo, pero meron sa labas. Seryoso? Oo, Saan labas? yung sa labas. Sinabi ni Kuya Check? Hindi ko lang. Tingin ko siya din yun, yung nandito. Oo. Sa kabila ng lahat ng babala at pagpaparamdam na lugar na to, ay napagdesisyonan pa rin namin tumuloy. At dito, napunta na kami sa bar ng resort. Okay, so bigat dito Dito guys, ako nakakaramdam rin ako ng bigat dito at malamig siya. Yan, mga upuan ng customer. Bar na to, no? Bar to, bar. Oo, bar kasi makikita nyo may table dyan, no? Kung saan naglalagay ng mga bills, ganyan. Tsaka mga inuman places dito. Yan. Makikita nyo na paglumaan na talaga ang bar na to. Madumi at basag na ang sahig at nalalaglag na rin ang kisame. At sa kalagitnaan ng paglilibot namin dito ay may narinig akong uy, ano yun? Daga? Oo, maaaring daga. Kasi Narinig ako. Disconnect narinig ko eh. Parang ganun. Parang ganun narinig ko. Pero anyway, pagtapos ay nilibot namin ng hugasan, banyo at ibang kwarto. Choy, bigat dito, gagi. Lalo na sa may point. Gagi, kinikilabutan ako dito. Oh, yes. So guys, so far dito pinakamabigat. may hagdanan dyan. Kinikilabutan ako. At hindi nagtagal ay biglang nagiba ang pakiramdam ni Kats. Kanina masayahin pa yun si Kuya Kats, ngayon parang hirapan na siya huminga. Saan ka punta, Kuya Kats? At matapos ang ilang minuto, ito ang nangyari. Ba't naubos agad? Ba't ang bilis mo? Ang bilis din sa akin. Yung battery ko. Cellphone? Ibig sabihin may gumagamit ng energies ng camera. Ganun ba yun? Oo. Dinadrain nila yung energies ng camera eh. Yung Jamie, matras sila rito. Sinaramdaman nila. Malakas daw. Ayaw po ba sa atin? Kaya umatras. Hindi naman pero Hindi na nila tumataas na kasi yung Okay ka lang? kaya pa. Okay guys, so ang nangyari ngayon medyo weird. Yung 58 or 1 hour plus na minutes na battery namin is lahat. Actually sa akin din. Oo. 20% agad na wala. Oo. Unusual yung pagka-drain ng battery niya. Dapat matagal pa to eh. Siguro mga oras pa. Pero na-drain agad. Ibig sabihin may kumukuha ng energy sa mga batteries natin. Oh, may umaagaw. Grabe guys. Yan lang nangyari to, umpisa pa lang kami. So ngayon, dito raw pinakamalakas eh. Dito sa second floor. Sino gusto pumunta sa second floor? O sino magpapaiwan? Sama-sama tayo? Game? Pero bago kami umakyat sa second floor ay nilibot namin muna ang buong paligid. Ito yung mini pool. Ano to? Ano yan? Parang bed. Bed. Mga kwarto-kwarto yan. Paano kayo lumabas? So guys, ito yung pool nila. Ang laki rin pala. Nabighani rin kami sa ganda ng lugar na to kahit abandonado na siya. So para siya sa mga Boracay. May pool sa gitna, may mga rooms dito, rooms at second floor. Kaso habang namamangha kami sa lugar, ay may napansin si Kuya Incheck na sumusunod na babae sa amin na tila ba kaparehas na napansin ni Kats sa reception. Parang may sumusunod sa atin. Meron? Yun yung babae. Babae? May na-feel kang babae? Hindi siya nakikita pero nararamdaman ko siya. Sa may, Alam mo babae siya? Hindi. Sa may- Pagganang-gana na siya dito kanina. sa may
Gusto kong tumawid dun. Nagmamasid na babae. Dito ay nilibot na namin ang second floor. So guys, nandito na kami ngayon sa second floor. Sobrang daming paniki kaya kailangan magdoble ingat. Pero makikita niyo yung itsura ng room, sobrang creepy niya. Napansin namin dito na marami nang natanggal na kahoy, basag na salamin, at mga kutsyon na nagkalat. Magaganda ang mga kwarto dito kahit pinaglumaan na, at ang mga materyales na ginamit dito ay talagang kakaiba at matibay. So guys, ang napansin lang namin dito sa second floor, pare-parehas yung mga itsura ng rooms niya. Para talagang pang resort. Dito ay wala naman kami masyadong naramdaman at sinubukan din namin ang laser grid para malaman kung may sumusunod sa amin. Pero wala rin kaming nakita. So yun guys, natapos na namin libutin lahat. Ngayon, pupunta kami muna dun saan marami kaming na-feel at simulan na natin ang paranormal investigation. Kaso habang pabalik pa lang kami sa disco hall, ay may naglakad galing sa second floor. Ayan, ayan. Oh, pasok na. Sino yun? Pasok tayo. Narinig mo? Narinig ko. Narinig mo. Meron. Yun ang galing sa taas? Umakyat siya. Oo. Actually, kanina pa May umakyat po ba? Bago tayo umakyat, diba? Sino umakyat? May narinig. May kumalabog sa taas. Kanina pa ulit. Ano po yung pataas nito, Tay? Parang inuman din, parang ganyan. Parang may narinig kami sa taas. So, nandito na ulit tayo, guys. Bago kami makarating dito, may narinig kami isang kalabog kanina dun sa taas sa second floor. Ayan, ayan. Ito yung... Oh, pasok na. Sino yun? Feeling ko may sumusunod sa amin. Kaya ngayon is the perfect way para kausapin or palabasin sila or maramdaman yung presence nila. Nag-setup na kami ng equipments at dito pa lang, may mga activities na agad na nangyayari. Dito ka dito, diba? Wait, dyan. Jim, pakubang ako ni isang pang. Ayun yung ulapag. Ayun o, meron dito. Okay. Uy, lumilima! Hindi, wala namang equipments eh. Kanina pa to ganyan. Lumilima dito. Okay guys, so ngayon habang sineset up namin yung mga equipments ay nakuha na ni Aljur dun. Hindi ko na sure kung malinaw o hindi pero may activity na nangyayari dito. So I think this is the perfect place rin talaga para gawin natin yung investigation. Para sa investigation na to ay ito ang mga gagamitin nating equipments. Ang music box, ang REM pod, ang laser grid, ang spirit box mamaya at ang EMF. So, pakilala muna tayo, Choy. Sa umpisa pa lang ng investigation namin, ay marami na agad na pagpaparamdam ang nagaganap. Oh, Choy, nakikita mo yan? Nawala. Kanina tumatlo apat eh. Ayan na, Choy! Choy! Choy, lumalapit, Choy. Hello po, ako po si Agassi. Ako po si Jim. Ako po si Albert. Ako po si Aldrich. Nandito po kami para po mag-explore lang at gusto lang po namin may malaman tungkol po sa inyo. Kung meron pong spirito or kahit anong entity dito sa paligid namin, kasi kanina po may nagpaparamdam po sa amin, pwede nyo po galawin yung music box po doon. Dadaan lang po kayo sa harap at tutunog po siya. Or meron po kaming REM pod dito po sa likod. Dadaan lang po kayong ganito. At pag na-detect po, alam po namin na nandito kayo. So kung may presence na malapit sa amin, pwede nyo pagalawin ng kahit anong equipments na meron kami dito. Or pwede kayo dumaan sa shadow, or pwede rin kayo... Oh! Oh my God! So, meron po bang malapit sa amin ngayon? Wala. Okay. Namatay po ba kayo dito sa resort na to? Pwede niyo po pagalawin ng kahit anong equipments para malaman namin kung dito kayo pumanaw. Kaluluwa po ba kayo? Is this a demon? Sa mga oras na to ay wala pa kaming nakukuhang response, pero nung nahanap na namin ang tamang itatanong, ay ito ang nangyari. Matagal na po ba kayo nagsistay dito sa pwestong to? Matagal na. Ilaw. Nag-trigger? Oh! Sa likod mo, Jim. Kaya nga, kaya tumitingin ang pamaligtad. Dito tayo.
Okay, gumagalaw-galaw. Naglilima. Malapit sila sa atin ngayon. Kayo po ba yung babaeng nagpapakita sa pinsan ko kanina? Yung dumadaan sa second floor at nagpaparinig sa amin ng mga kaluskos? Kung kayo yun, pwede nyo pagalawin yung mga equipments ngayon. Ito ba yung babaeng dumadaan-daan sa second floor? Oh my gosh, siya nga yun. Ito yung babae. So, kayo po yung kanina pang sumusunod sa amin. Kung kayo po yun, pwede nyo patunugin ang REM pad or ang music box. Di tumutunog yung music box natin eh. Ilipat kaya natin yung pwesto ng music box. Sa babaeng kausap ko ngayon, may kasama ba kayo ngayon? More than one? Opo, alam po namin nandito po kayo ngayon. Ina-acknowledge po namin yung presence nyo. Bumibigat na yung pakiramdam ko. Pinupulikat ako, Choy. Choy, Oo. pinupulikat ako, Choy. Oo nga. Wait lang. Dahan lang. Quiet muna, Choy. Shh, tuloy-tuloy, hindi siya maalis. Dahil sunod-sunod na ang pagpaparamdam ay dito na pagdesisyonan namin na gamitin na ang spirit box. So ngayon po meron po kaming ghost box. You can communicate through us using this radio. Maririnig po namin ang mga sagot nyo dito. Magtatanong po ulit kami ng question. Kayo po ba yung babaeng kanina pang sumusunod sa amin? Yes ba yun? Kayo po ba yung babaeng kasama namin kanina? Oo siya. Pwede po namin malaman kung ano po yung reason bakit kayo pumanaw or nawala dito sa mundo? Ilan po ang kasama nyo dito? 3? Parang 3? Sa mga oras na to ay wala kaming makuhang malinaw na sagot, pero ang mga equipments namin ay tuloy pa rin sa pag-trigger. Okay po. Sige, pwede ka na magtanong. Hindi humihinto yung REM pad. Kasi, Jim. Sige, tanong ka lang. Kaibigan, anong rason bakit ka pumanaw? Huwag po kayo mahiya, pwede po kayo maipag-usap sa amin. Palakas ng palakas yung pag-trigger ng alarm hanggang sa may naramdamang kakaiba, si Jim. Tumunog yung music box. Oo. Sa likod ko, Choy. Gogi. Sa likod ko, Choy. Araw daw ka, Choy. At sa balikas ko. Dito ay sobrang bigat na ng pakiramdam sa paligid na para bang may nakatabi sa amin. At nung nagtanong ulit kami, ay unti-unti nang naging malinaw ang sagot. Nasa 20 plus na ba po kayo? Or mga 30 plus po? Huy! 20! Ang linaw nun! May anak na ba po sila? No! Galing sinasagot si Aldrich. Sinasagot ka boy. Meron ko bang gustong sabihin sa amin? Or baka po makatulong po kami sa inyo? Tanong ko lang po muna kung ano po yung pangalan nila. Hello? Pakiulit lang po. Margaret. Parang May. Margaret. May. Ang pangalan niyo po ba ay May? Hoy! May. Oh, Ano pong kailangan nila? si Aldrich sumasagot, Choy. Miss May. Main. Main. May parang lalaki akong naririnig. Parang tulong yun narinig. May kasama ka ba ngayon, May? May kasama ka ngayon? May kasama ba kami ngayon dito bukod sa'yo? Wala. Lalaki na yung sumasagot. Wala ka pong kasama dito? Yung May babae. Oo nga. Si May ba po yung kausap namin ngayon? Kung hindi po si May to, yung lalaki ba yung kausap namin ngayon? Yes. Parang pinagtitripan tayo. Lalaki ka po ba? No, naman ngayon. Parang ang labo naman ng sagot. At dahil hindi na kami makakuha ng maayos na response, ay lumipat kami ng pwesto kung saan mas nakakaramdam ang kasama namin ng malakas na presensya. Baka for some reason, mas gusto nila makipag-communicate sa labas. At least gusto mo tayong dalawa lang. Tsaka si Rick. S-test method tayo.
Okay guys, so lumipat kami ng pwesto, lumabas kami kasi may napapansin sila dito sa labas and wala na kami masyado nakukuha ang sagot sa loob, kaya nag-try kami mag-change location. Maya-maya gagawin ni Rick yung Estes method, which is naka-headset siya, wala siya naririnig at magtatanong kami. Kung ano yung naririnig niya sa tenga niya, sasabihin niya na malakas. At kung precise yung sagot nun, ibig sabihin may kumakausap na sa amin. At dito, isa sa pinaka nakakakilabot na pangyayari ang naranasan namin. Panoorin mabuti. Nasa labas na po kami ngayon. Meron ba kaming kasama ngayon? Yeah. Ilan ang kasama namin dito ngayon? Ano? A lot? Ano daw? Ilan ang kasama namin ngayon? Hello? Hello, sino to? Yes, ano yun? Pwede ba malaman ang pangalan mo? Sino ka? Ako si Aga. Si? Aga. Pwede ba malaman ang pangalan mo? Wala. Kahit pangalan mo lang para malaman namin kung paano ka tatawagin. Les? Les? Hi Les. Lalaki ka ba o babae? Hello? Hi Les. Lalaki ka ba o babae? Guy? Lalaki. Ilang taon ka na Les? Happy? 25? 25? Yes. Dito ka ba pumanaw Les? Age? Age, age. Hello po? Hi Les. Si Les pa rin ba tong kausap namin? Agassi? Oo, Les. Ikaw nga? Oo, ako nga. Stop? Stop. Hello? Hello. Ilan tong kausap ko ngayon? Si Les pa rin ba to? Yes? Les, Yes, sir? Les, dito ka ba nagtatrabaho? Can I get? Dito ka ba nagtatrabaho? What? Dito ka ba nagtatrabaho? Before? Yes? Dito ka ba pumanaw, Les? Guys? Yes, Les. Dito ka ba... Help? Bakit help? Ano Really? kailang... Ha? Yeah? Ano kailangan mong tulong? Yes? Les? Wait? Boss? Les. Hello? Yes? Dito ka ba pumanaw? Dito ka ba nagtatrabaho before? Oo nga? Ba't ka nagsistay dito? Robe? Robe? Na-rob ka? Nanakawan ka ba dito? Hindi. Anong reason ba't ka nagsistay dito? Yes? Les? Saglit? Okay, sige. Bibigyan ka namin ng timeless. Yung si May ba na nasa kausap namin kanina, kilala mo ba siya? Hindi, kayo lang? Ikaw ba yung dumadaan-daan kanina dito sa labas ng spirit, nang ginagamit mo yung music box? Ikaw yung dumadaan dito nagpaparamdam? Bahala ka? Follow? Follow? Saan mo kami gusto pumunta? Stare? Stair? Okay. With me? Bakit? Ano meron sa stairs? Anak? Anak? May anak? May Anak? alak? Anak? Hello? Hello, Les. Please help? Okay, sige. Sa stairs? Sa taas? Oo. Namin? Okay, sige. Okay, stop na. Holy sh**. Gagi, Choy. Sobrang precise. Ano pakiramdam mo? Init ng kamay ko. Oh my gosh. First time lang nangyari sa akin yun. Gagi. Oh my Para siyang gosh. lalaki at babae. Tapos yung Nag-aalo, diba? Wait lang ha. Nag-aalo yung dalawa. Guys, wait lang ha. Kakalma lang ako. Kasi first time ko lang nakapag-communicate ng sobrang precise talaga. Gagi, Choy. Hindi mo naririnig yung tanong ko? Naririnig mo yung tanong ko? Hindi. Sobrang precise na lahat ng sagot. Para siyang humingi ng tulong. Para siyang babae, tapos lalaki yung isa na nakikisabat. Tapos yung babae, parang yun yung may anak, di ba? Na something. Oo. Tapos may stare. Hindi ko alam Oh ba kayo my yung babae. gosh. Hindi, sabi niya, follow me sa Oh, stairs. pinapakit tayo ngayon sa stairs. Isang stairs. Ayun yung kanina nakita natin. May nakausap kami. True Rick. Ano daw, merong si Les dito, isang lalaki na naghumihingi ng tulong. Umakyat daw tayo ngayon sa second floor tungkol raw sa anak niya. Oo, yun yung narinig ata. Gagi. Ano, Choy, akit tayo? Siyempre, kailangan natin tapusin to. Kaya mo pa ba? O hindi mo na kaya mag-SS method? Mainit na ako ng... Nakandito na kay Mike ko yun. Ayun, mainit siya.
Sa mga oras na to ay binalaan kami ng mga kasama namin na hindi na magandang idea ang umakyat, lalo na't medyo nanghihina na ako, kaya naisipan namin ulitin ang Estes method na kasama na ang team. Ibang level na to, Choy. Hindi, ganito na lang gawin natin. Tuloy natin. Pero dito lang tayo. Maraming tao. Hindi kami familiar sa lugar. Okay lang ba ikwento mo na lang kung ano nangyari sa anak mo? Okay, hindi tayo ulit sa loob po. Oo. Kasi pwede tayo itulak doon eh. Hindi, luman si medyo. Layo ka. Hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Layo ako. Hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Kaki, sobrang precise talaga, Choy. Narinig mo ba? Oo, sabi yung tanong niya. Sakto yung tanong niya sa sagot eh. So decide, dito na tayo. Mahirap siya pag pinatagal niyo pa ng pinatagal sa sagot. Kaya mo pa ba? Sa totoo lang, medyo nanghihina ako eh. Nanghihina ka. Nanghihina ako. Kaya mo ba? Pinuduha yung energy mo. Oo. Nahilo nga ako eh. Ako tutuloy mo kayo pag-usap. Well, Choy, dito mo na lang. Yung kung ano yung tatanong niyo. Dito na tayo lahat. Sige. Sama-sama tayo. Game. Sige. Okay guys, so narinig niyo ngayon yung story ni Les. And sa totoo lang, medyo nanghihina ako ngayon, nahihilo ako. Hindi ka ba nahihilo? May lang yung kamay. Ako nahihilo ako eh. Ewan, hindi ko lang kung bakit eh. Choy, naramdaman ko kanina. Tuloy muna natin. Ngayon madami na tayo. Okay, sige, on mo na. Kausapin natin si Les. At nung sinubukan ulit namin kausapin, Les, nandyan ka ba ba, Les? Andito ka ba ngayon? Ikaw pa ba kausap namin? Hello, Les. Ikaw pa ba kausap namin? Hey, Ikaw pa ba to? nagawa mo dito? Sino to? Sino tong kausap ko ngayon? Ako? Sino ka? Les? Ikaw pa rin si Les. Yes? Les, Oo nga. Ulit? bakit mo kami pinapakyat? Ba't mo kailangan kami umakyat? Bakit? Ikaw nagsabi. Secret. Tara na. Sumama ka. Sige, tama na, Choy. Hindi. Ano ba? Tapusin mo. Parang nanloloko na siya eh. Paalam ka na lang. Sige. Sige, galing mo. Hello, Les. Les. Yes, hello? Pasensya na kung nakaabala kami sa'yo. Hindi? Pasensya na and pagdadasal na lang namin yung kung ano man yung nangyari sa inyo. Siguro for now, we will take our leave na. Aalis na kami in peace. Anak? Aalis na kami in peace, Les. Thank you. Hilo talaga ako. Feeling ko delikado pag umakyat tayo. Tsaka ano siya, Narinig ko yun. Hindi, I mean, alis na muna tayo. Kaya tayo kayo. Oo. Tara. Pray muna tayo. Oo, pray muna tayo. Isang kakaibang karanasan na ang nangyari ngayong gabi at hanggang ngayon ay hindi ko may paliwanag ang panghihinang naramdaman ko dito. Pero pinagdasal namin ang lahat ng entity na nakasalamuhan namin dito at umalis na sa lugar. Tay, ano pong masasuggest nyo po? Dapat po ba umakyat ako? Buti na lang hindi ako umakyat. Kung sa aking opinion, mas mabuting hindi ka na umakyat. Kasi baka may mangyari. Kagaya nung nasabi ko na sa inyo doon, yung mga naghanap ng ligaw na kaluluwa, parang hinarangan sila doon sa puno ng balite. Hindi na sila pumasok. Kasi baka may masaktan daw sa mga kasama nila. Ganun. Yung ito po kasi parang hinahatak niya ako. Hindi natin alam yun kung matinong kaluluwa yun o hindi. Opo. Kaya mas maganda yung desisyon nyo kanina, narinig ko na huwag niyo nang ituloy. Oo. Kamusta po yung experience na nakita nyo ngayon? This is my first time na experience na ganito. Yung mga ganyan sa mga kaluluwa. Kayo sumasama tayo. Actually, hindi. Kagaya rin yung mga naghanap ng kaluluwa doon, pinabayaan ko lang sila. Lagay sila ng mga kandila, mga insinsyo, mga tambol-tambol na yan. Salamat po tayo sa pagsama. Kaya check, ano masasabi mo? Umakyat pa dapat ako, hindi? Hindi. Kasi di ba bago nyo gawin yung sinabihan ko sa inyo, nung narinig ko yung pangalan niya, Les, dayo yun boy. Tapos may logic akong naisip na bakit parang inuutusan niya tayong umakyat sa itaas? Ako. Inuutusan ka niya. Anong meron sa itaas ngayon? Galing na tayo doon. Tapos may mga sinabi pa doon na ang kulit, tara na, sama ka, parang ganun. Medyo na tayo doon boy. Di ba? Siyempre kahit gusto natin mag-explore o mag-discover sa anong bang bagay, siyempre safety first muna tayo. Ikaw kuya Tats, ano masasabi mo? Sobrang bigat. Actually, meron naman akong napupuntahan pero ito talaga yung pinakamabigat na nararamdaman ko.
Grabe. Sobrang lakas ng hatak ng energy. Ako sa totoo, nanghihina ako ngayon guys. Pero pinipilit ko maging malakas kasi hindi ka pwede magpakita na signs sa kaina. Nahihilo ako ngayon. Kaya buti na lang hindi tayo umakyat kasi baka mayroon silang gagawing hindi natin naasahan. Yun pala yung kakapahamak natin. So, good decision po na it's better to leave na lang itong place na to. Ano masasabi mo? Okay na hindi ako umakyat? Oo, lagi. Sobrang, ito yung pinakamalakas kasi yung mga una naman natin, nakakahagip lang ako eh. Kaya sana wag sumunod sa atin eh. Kasi talagang sumusunod sa akin kanina. Kita nila ate, ramdam namin. As in, nung tumayo ako, inaayos ko tong likod ko. Ramdam ko may nakaganto to. Parang may alam mo yung, Nakakapit. parang matigas to. Yung Sa tingin mo, kaya ako nahihilo rin dahil kinukuha niya yung enerhiya ko. Oo, kasi ako napaganon ako eh. Ewan ko kung nakita sa camera yun na gumanon ako. Kasi parang may umano sa akin na as in umangat. Tapos nung pagpunta ko ulit sa pintuan, sabi nila kuya ate, malakas daw doon. Pag ano ko doon sa likod ko, gagi para akong high blood. As in umangat, ramdam, sabi ko, hindi ito yung nararamdaman ko katulad ng dati. Iba to kaya natatakot na ako. So ayun guys, dito ko naman natatapusin tong video na to. So far, ito yung pinaka-extreme na interaction na na-experience ko kasi hindi naman talaga ako professional na paranormal investigator, like nag-explore lang ako. Pero tinry ko ngayon. And first time ko makaramdam ng hilo na ganyan. Pero like I said, I'm trying to be strong. Hindi ko papakita na nahilo ko or what. Siguro sa susunod naman, hindi ganito ka-harmful yung mga ma-experience natin. Pero sana nag-enjoy kayo. Thank you very much for watching. Ingat lang, God bless. See you on the next vlog. Magpapagpag na kami. Dito namin napagtanto na kaya pala maraming umaatras sa lugar na to kasi may posibleng panganib ang dulot sa paglipot dito. Kaya kagad na kami umalis sa lugar, pero laking gulat at takot ang naramdaman namin sa mga susunod na pangyayari. Okay guys, so ngayon nagpagpag kami and after everything na nangyari medyo kinikilabutan pa rin kami. In the most unpredicted moment, sa kanila kami nag-book ng Airbnb ngayon. 12 a.m. may nag-message sa kanila na naghahanap ng room same dun sa pinag-stayan namin, ang pangalan, Lex. Ilang picture? Walang picture. Tsaka, walang apelido. Arna. Wala, o parang ano pa siya, o. Parang kakagawa lang din. Fake up. Hindi, tsaka walang post, no? Wala. Pagkatapos kaming sundan ay pumunta kami sa isang psychic at dito mabibigyan ng linaw ang lahat ng kababalaghang nangyari sa amin sa lugar na to.